Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Sa panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang pangaral na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y naririnig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina po tayo at magnilay sa salita ng Diyos. Sa ating ebanghelyo mula kay San Marcos, narinig natin si Pedro na nagsabi kay Jesus, "Tingnan po ninyo, Panginoon, iniwan namin ang lahat, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming mga ginagampanan upang sumunod sa inyo." At anong sabi ni Jesus? "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng lahat alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo." Ibig sabihin, God can't be outdone in generosity. When we give something to God, hindi ito walang halaga. Kung hindi ito nakakalampas sa mata ng Diyos. At kung tayo mapagbigay, ano pa kaya ang Diyos na pinagmumulan ng lahat? Kaya nga't ang sinasabi ay, you cannot outdo God's generosity.
Kaya nga't ang nagbibigay sa Diyos, sabi nga ay kakabig, pero ang pangit ng salitang kabig tatanggap. Tumatanggap sa Diyos, siksik, liglig, nag-uumapaw, sapagkat ganyan kung magbalik ang ating Panginoon. Pero sa Ebanghelyo, kung pagninilayan natin ng malalim, bakit ba kailangan nating ma-detach o humiwalay o ilayo ang sarili natin sa mga bagay na makamundo, material, maging sa mga relasyon? Hindi naman dahil ayaw tayong paligayahin ng ating Panginoon, kung hindi ang tunay ay gusto niyang iwasto. Iwasto ang ating buhay upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Kaya nga't yung sinasabing pag-inunan natin ng ating Panginoon, hindi uunahin ang pamilya. Our Lord is not anti-family. In fact, He would tell us that we need to love, we need to be sacrificing for our family. The Lord is not telling to neglect them or don't mind them, don't take good care of them. No. But what He is saying is that there should be a right ordering of love. And that if we love God above all, then He will purify how we love. How we love our own family. How we love our own wife, husband, daughter, son, children, apo. Why? Because our love, man's love, our tendency is a self-seeking love. Hindi ba't nararamdaman natin na minsan, bibigyan kita pagka binigyan mo ko, mamahalin kita kung mahal mo ko, aawayin kita pag inaway mo ko, parang give and take relationship. I'll be good to you if you're good to me. I'll be generous to you if you're generous to me. But that's something, because that's conditional. And that's not what love is. The very essence of love is that you want to give the best to the beloved. Yung walang hinahanap na kapalit. Yung walang kapalit. Yung walang ganun. Kaya nga't ang pagmamahal ng Diyos ang tanging napakauliran. Kaya kung minamahal natin ang Diyos ang una sa lahat, then our love will be inspired by how God loves. And how does God loves? Look, He loves us. And yet, what can we do to God? What can we add to God? Nothing. But given that we cannot add, we cannot give anything to God, He loves us because He wants to give. He wants to give the best for us. So if we will love God, then He will put that right ordering of love in our own relationship so that our love will not just be with the human standard of loving, but how God loves. Unconditional. Never self-seeking, but only thinking of giving what would be the best for the beloved. Kaya yun, kung gusto nating mahalin ng Diyos, we learn to detach. Everything is secondary. Only God will be my priority. And if that will be the case, God will definitely bless your love. God will bless your relationships. God will bless your undertakings because everything is done for the glory and love of God. Napakaganda po nito. Kaya yun po, ang ikalawang bahagi naman po ay, let us be joyful in giving. We celebrate today the feast of Saint Philip Neri. And Saint Philip Neri is a model of a joyful giver. Kaya nga't ang sabi nila, he is a happy saint. Why? Not just because he wears a smile all the time. No! Because of his heart. And his heart is happy because of God. Because everything is done for God and everything, all, lahat ng rason ng kanyang buhay, ng kanyang pag-iral, para sa Diyos. At kaya, dahil dito, meron siyang kagalakan sa kanyang kalooban, contentment. He has that joy because he is contented, because he has God. And that is why he is the happy saint. Sana tayo rin ganon, maging happy, of course, hindi lang happy, but saintly. A happy saint too. Happy in giving,
happy in sharing. Tanda mo nun, may umuutang sa'yo may nanghihingi sa'yo kamag-anak mo, baka nga kapatid mo Alam ko nangyari, parang nandun ako umuutang sa'yo, humihingi sa'yo, may kailangan sa'yo. Bago mo pagbigyan sang katakot-takot na sermon na binigay mo at sang katakot-takot na panlalait ang binigay mo Kahuli-hulihan, magbibigay ka rin pala. Ayun, umalis tuloy ang nasa isip, tandaan mo itong araw na ito, babalikan kita, pararamdam ko rin sa'yo kung anong ginawa mo sa akin. Diba? Magbibigay ka rin lang, pero hindi lang yung hinihinging pera o anuman ang ibinigay mo. Nagbigay ka rin ng sama ng loob Kaya yun yung take home, yun yung take away, sama ng loob. Kung nagbigay ka, inunawa mo, inintindi mo, at naandoon ka sa lugar na, Lord, salamat po, nasa posisyon ako, na biniyayaan mo ako at ngayon ako yung may kakayanan magbigay, magbahagi. Thank you, Lord. At nung ibinigay mo ito, encouraging words ang sinabi mo, ito sana makatulong ito sa inyo. Hayaan nyo, magdasal kayo lagi kay Lord, hindi kayo pababayaan ni Lord. Alam nyo, uuwi yung kapatid mo, uuwi yung natulungan mo, ang sabi niya, ang mamumutawi sa kanyang bibig, salamat Lord. Naandoon ka sa kapatid ko, naandoon ka sa kamag-anak ko. Salamat Lord. Sana po, biyayaan nyo pa po sila sapagkat marami po silang natutulungan. Yun. Happy giver. Kasi, yung happy giver, ang sa kanya ay biniyayaan kami ni Lord. At ang biyayang ito, marapat ibahagi. At sa tuwing nagbabahagi, makikita mo, hindi ka mawawalan. Kasi lagi kang susuplayan ni Lord. Ang palaging nawawalan, yung madadamot. Lagi ka bang wala? Madamot ka Parang pag sumalo ka ng lupa o ng sand sa beach, pag kinamkam mo, konti lang yan. Pero hayaan mong nakabukas, ang dami mong masasalo. Kaya kapag ka ikaw bukas palad, nagbibigay, hindi ka mawawalan. Kasi the Lord will assure that you will be the bridge of His grace. Bakit ka nawawalan? Nagdamot ka. Kaya baguhin natin. Magbigay, instrumento lang tayo. Kapag ka nagbibigay, ang namumutawi, Lord, salamat, binigyan niyo ako ng pagkakataon makapagbahagi. Tulungan niyo po kami. Siksik liglig, nag-uumapaw ang grasya, sapagkat ganyan magbalik ang ating Panginoon. Amen.